Impeachment, impeachment, impeachment. Pag-usapan na naman natin ang impeachment. This time, kung dapat bang mag-excuse sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte o mag-inhibit ang mga senador dahil sa mga biases nila. Hello, ako si Jairo Boliedo, justice reporter ng Rappler at pag-usapan natin to. Ang Duterte Block sa Senado talagang pinakita nila kung bakit sila tinawag na Duterte Block. Kasi maliwanag yung pagsuporta nila kay Vice President Sara Duterte na anak ni former President Rodrigo Duterte. In fact, di ba nga motion ni Senator Bato de la Rosa yung naging dahilan para ma-remand o mabalik sa House of Representatives yung impeachment case laban kay VP Sara. Hindi ba nga itong si Senator Bato de la Rosa, meron din siyang draft Senate resolution na nagsisik ng outright dismissal ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte even before pa mag-convene ang impeachment court. For legal luminary and 1987 Constitution framer Christian Monsod, enough reasons din daw ito para hingin yung pag-inhibit ni Senator de la Rosa doon sa impeachment trial ni VP Sara. By definition, ito pong inhibition doon sa regular court proceedings natin sa mga pangkaraniwang kaso ay ginagawa ng mga judges if may or may perceive na conflict of interest. Ang purpose po nito ay ma-preserve yung perception na fair at objective ang isang korte na didinig sa isang kaso. Kaso ito sa impeachment medyo tricky siya ng konti dahil ito nga pong Senado ay isang political body. Sabi nga ni UP College of Law Professor Paulo Tamase, kahit nag-a-assume ng impeachment court duties itong Senado, ay nananatili pa rin itong political body. Dagdag pa ni Professor Tamase, kung doon sa regular court proceedings ay malinaw yung mga rules on inhibition, dito sa impeachment proceedings ay walang malinaw na stipulated na rules on inhibition. In other words, walang malinaw na rule na nagpe-prescribe ng inhibition. And also at the same time, wala ring rule na nagbabawal mag-inhibit. So, in the absence of rules on inhibition in impeachment proceedings, ano dapat gawin natin? Sabi ni Professor Tamase, nakasalalay sa tatlong bagay or tatlong tao or tatlong body yung pag-inhibit ng mga senador. Una, hayaan yung mga senador na mag-inhibit by themselves based on their moral conscience. Pangalawa, sabi ni Professor Tamase, pwedeng yung Senado yung magdesisyon dahil may kapangyarihan naman yung Senado na disiplinahin yung mga miyembro nito. At syempre, pangatlo, yung mga botante. Dahil kung makikita ng mga botante kung paano gagalaw, kung paano magdedesisyon yung mga senator judges during impeachment trial, ay kung pwedeng magbago yung isip ng mga botante kung iboboto pa nila itong mga senador na ito. At this point, hindi pa malinaw kung makakita tayo ng inhibitions at this early stage kasi hindi pa na ulit nagre-resume fully yung impeachment dito kay Vice President Sara Duterte. Tingnan na lang natin kung may mangyayaring mga inhibitions or pag-excuse ng mga senator judges kung sakali man natutuloy na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. If may gusto po kayong pag-usapan related to impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, you may download the Rappler Communities app and join the Philippine Politics channel.